May ilang Pinoy akong nakita sa mga tauhan ni Sander, ngunit karamihan doon ay mga foreigners. Marahil ito ang mga tauhan niya mula sa ibang bansa at narito lamang dahil nandito ang boss nila. What exactly are you going to do here? Takang tanong ko habang naglalakad kami papasok ng warehouse. I need to check on the quality of the guns that we need to deliver the next day. Simpleng sagot nito, without explaining anything. You are selling firearms to whom? Tanong kong muli. To whoever wants it, and whoever can pay the highest bid. Do you know them? Yes, they came from different parts of the world. Some uses the guns for personal uses, some uses for their personal army. I don't care what they do with it, as long as they can pay. Hindi na ako muling nagsalita at sumunod na lamang sa kanya. Napahinto si Sander sa paglalakad, kaya naman nabangga ako sa likod nito. Magtatanong sana ako nang biglang mapansin ko si Sander na tigilan. I can feel his alertness, lalo na nang pinihit niya ako upang manatili sa likod niya. Nanlaki ang aking mga mata nang makita kong napapalibutan kami ng mga armadong lalaki. Ang ilang tauhan ni Sander na sumundo sa amin sa labas ay agad na kumilos upang pumalibot sa amin at protektahan kami. I don't know what's happening. Just stay behind me, Andy. Narinig kong tura ni Sander na hindi inalis ang tingin sa lalaking nasa kanyang harapan. I didn't know you'd be easy to trap. Nakangising tura ng lalaking nasa gitna ng kumpol ng mga armadong lalaki. I didn't know you'd do this to me. Coward to set a trap like this, sagot ni Sander. I barely did anything, Sander. If you just paid attention to your people more, this wouldn't happen. Unti-unti itong naglakad papalapit sa amin. Ang isang tauhan ni Sander ay mabilis na humarang sa aming harapan, ngunit mabilis itong pinaputukan ng baril ng lalaki. What does he mean by that? Ibig bang sabihin ay may traitor sa loob ng bahay ni Sander? Why don't we settle this one-on-one? Let them go and fight me until death. Salvio, tura ni Sander. Isang malutong na halakhak lamang ang isinagot ng lalaki sa kanya. You'd think I'm that stupid to fight you in combat? I know how good you are, Sander. You're not stupid to sign up for that. You think I wouldn't bother going to an event like this if I could take you out myself? Saka muling tumawa ito ng malakas. Then what do you want, Salvio? Inis na tanong muli ni Sander. I want you dead but I can't do that, so I'll just kill your beloved girlfriend. Saka itong ngumisi ng nakakapanglabot. Lay a finger on her and I burn every ounce of your being to the ground. Banta ni Sander sa kamuling akong hinila upang magtago sa likod niya. You are in no position to threaten me. Now, what are you waiting for? Get the woman, sigaw nito sa mga tauhan niya. Akmang lalapit na ang mga ito sa akin nang makarinig kami ng sunod-sunod na putok mula sa labas. Lahat ay nagulat at napayuko dahil roon. Sander took the opportunity and grabbed my hand and ran towards the table where the guns are placed. Pagkatapos ay dinidali kaming tumakbo at nagtago sa likod ng mga naglalakihang boxes. Kill them! You get out and check out what's happening outside, sigaw ni Salvio. Ang mga tauhan naman ito ay nagpaunahaw ng putok sa aming gawi. Stay here, utos ni Sander. Pagkatapos ay tumayo at nagpaputok ng baril sa mga kalaban bago lumipat sa kabilang parte ng kung saan may naglalakihang boxes. Hindi ko alam ang laman ng mga boxes but I think what's inside is enough to stop the bullets from coming through. Sunod-sunod na putok ng baril ang pumailan lang sa paligid. I can't find Sander. May isang lalaki ang tumumba sa may gilid ko. Mukhang wala na itong buhay. Mabilis kong kinuha ang baril na hawak niya at pagkatapos ay tumayo upang makalabas sa warehouse. Nakita ko ang isa sa mga tauhan ni Salvio na papalapit sa aking gawi kaya mabilis ko itong pinaputukan. Agad ko naman itong tinamaan sa dibdib. Lumapit ako ng bahagya bago muling nagpaputok upang masiguradong wala na itong buhay. Pagkatapos ay mabilis akong tumakbo pabalik kung saan kami naroon ni Sander kanina. Ang mga baril na lamang na nakalatag sa lamesa ang naroon. Wala nang bakas ni Salvio, tanging mga bangkay na lamang ang natitira roon. Makalipas ang ilang minuto ay nakita kong humahangos na tumatakbo si Sander at Hunter. Papalapit sa aking kinatatayuan. What the fuck are you doing? I told you to stay where you are. Bungad niyang sigaw sa akin. I'm fine, okay? No need to shout. Saka paano ko nakakasigurong magiging safe ako kung saan mo ako iniwan? Ganting tanong ko sa kanya. Hindi naman ito agad nakasagot sa aking sinabi.
What are you doing here? Takang pabaling ko kay Hunter na may hawak ding baril. I will explain later. I found something in the house, that's why I figure out that this is a trap, kaya nagmamadali akong sumunod sa inyo. I forgot to bring my phone dahil sa pagmamadali kaya hindi ko kayo agad nabalaan. Paliwanag nito. Mabuti na lamang at dumating agad si Hunter dahil kung hindi, baka kung ano na ang nangyari sa amin ni Sander. Thank you, mabuti na lang at dumating ka. Baka hindi ko na natapos ang sasabihin ko dahil sa biglang pagkabig sa akin ni Sander. Kasunod noon ay ang tunog ng sunod-sunod na putok. Parang bumagal ang ikot ng aking mundo. I watched Sander slowly fall into my arms. Naramdaman ko ang mainit na likido na dumampi sa aking mga kamay. It was Sander's blood dripping from his wounds. Mabilis namang kumilos si Hunter upang barilin ang lalaking bumaril kay Sander. It was Salvio. Bumagsak ang walang buhay na katawan ni Salvio sa sahig. Hindi ko naman maintindihan ang dapat kong gawin dahil sa pagkabigla. Nakaupo ako ngayon sa sahig habang yakap ang naghihingalong si Sander. Sander, hold on. Don't you dare close your eyes. Sigaw ko sa kanya. I love you, Andy. I'm glad that I will die peacefully in your arms. Huminto ito sa pagsasalita dahil sa nasamid ito, dulot ng dugong lumalabas sa kanyang bibig. No, stop talking. No one is dying. Okay? You can't die on me. You promised to take me back. How can you take me back if you're dead? So no, you're not allowed to die. Umiiyak kong sigaw. I love you, my love. Iyon ang huli niyang salita bago siya nawala ng malay. No! Andy, awa ng Diyos ay nakarating kami ng mansyon ng matiwasay, but Sander is barely breathing. We just put an improvised band-aid sa sugat niya to put some pressure upang hindi magpatuloy ang pagdurugo ng kanyang mga sugat. Please tell me again, why are we not bringing him to the hospital? I was frantic. I keep on screaming at Hunter and everyone around me. Hindi ko maintindihan kung bakit hindi natin siya pwedeng dalhin sa ospital. Are you trying to kill him? Sigaw ko kay Hunter. Andy, calm down. We can't risk of putting him in an open place such as a hospital. Maraming magtatangka sa buhay niya in knowing how vulnerable he is right now. They will definitely take the chance to take him out. How can I calm down when the man that I love is dying in front of me? Sigaw kong muli. But he has a point. We can't put him out in the open. I know how frustrating this is, but I need you to calm down. Magnus is here to check on Sander. Doktor siya at alam niya ang ginagawa niya. We've been in this position for a couple of times, so trust us. We know what we're doing. Mahinahong paliwanag niya sa akin. Noong sinabi nito si Magnus ang gagamot kay Sander ay saka lamang ako bagyang huminahon. Magnus and Sander are good friends. At least alam kong hindi niya pababayaan si Sander. Tuloy-tuloy kaming pumasok sa mansyon at dumiretso sa may parking garage. I don't know where are we going pero tahimik lamang akong sumusunod sa kanila. I saw Magnus inside the garage waiting for us. Nang makita niya kaming pumasok sa garage ay mabilis itong kumilos at binuksan ang fingerprint lock elevator at bukod pa doon ay mayroon ditong facial recognition security bago umandar at sumara ang elevator. Nakaakbay sa balikat ni Hunter ang isang braso ni Sander habang ang isang kamay nito ay nakaalalay sa kanyang likod upang hindi ito tuluyang matumba. Hindi rin mahawakan ni Hunter si Sander nang mahigpit dahil iniiwasan nitong masanggi ang sugat ni Sander sa likod. Sander took a bullet for me and now he's bleeding out in a break of dying dahil sa akin. Why would he do that? I mean, that worth it for him? Hindi ko alam kung ilang minuto ang tinagal namin sa loob ng elevator, but for me it seems like forever. I can't stand seeing him like this. This is not the Sander that I used to know. The first time that we meet together, flashes right in front of my eyes kung paanong ang matipuno at napakagwapong lalaki ay lumapit at nagpakilala sa isang tulad kong simple at ordinaryong babae. Bumalik sa akin lahat kung paano niya ako inalagaan at iningatan mula sa umpisa. Ngayon, hindi ko alam kung may pagkakataon pa ba ako magsimula muli kasama siya. Hunter, put on the vital monitor. Mabilis na utos ni Magnus dito. Ako naman ay bagyang tumabi upang hindi makasagabal sa kanilang ginagawa. Lumukso ang aking puso nang marinig ang malakas na pag-iingay ng machine na kinabit ni Hunter.
His vitals are dropping. He's losing too much blood, Andy. Check on the blood bank and find me an AB blood type and bring her immediately. Mabilis akong tumalima sa utos nito at agad na hinanap kung nasaan ang blood bank na tinutukoy nito. Maliit lang ang kwartong yun kaya mabilis kong nakita ang isang tila maliit na rep at nakalagay roon ang ilang pouches ng mga dugo. Here! Saka ko inilipag sa isang medical cart na nasa tabi nito. Now, get me a saline. Sunod nitong utos habang abala sa ampat ng dugo mula sa sugat ni Sander. Agad akong sumunod at saka naghanap ng pinapakuha ko nang malala kong hindi ko pala alam kung ano tinutukoy niya. What the fuck is saline? Natarantang tanong ko kay Magnus. Oh, you're right. The water, like solution in a pouch. Paliwanag nito. Mabilis kong nilibot ang aking mga mata at saka natagpuan ang tinutukoy nito. Mabilis ko iyong inilagay sa kung saan ko ipinatong ang dugo na pinakuha niya kanina. Makalipas ang ilang segundo ay isinimula ng ikabit ni Magnus ang mga ito sa braso ni Sander. Una nitong kinabit ang salin sa kaliwang braso at sa kanan naman ang dugo na gagamitin sa blood transfusion. Makalipas ang ilang minuto ay nag-stable na rin ang vital statistic nito according sa vital monitor na nakakabit sa katawan nito. Ilang minuto lang ang iniantay ni Magnus bago sinimulan ang operasyon. Kasalukuyang nakadapa si Sander sa operating table sa loob ng kwarto habang masusing itinatanggal ni Magnus ang naiwang basyo ng bala sa loob ng katawan nito. Kinakabahan ako habang pinapanood ang ginagawa ni Magnus. I felt helpless seeing him like this, especially knowing that I'm the reason why he's been shot. He shielded me from the bullet. It could have been me. Will you stop pacing back and forth? He's going to be okay, so should go upstairs and have some rest. Utos ni Magnus habang abala ito sa ginagawa habang si Hunter naman ay tahimik lang na nag-aasay sa kanya. Based on what he talks like, mukhang hindi nga itong unang beses na ginagawa nila ang bagay nito. No, I'm staying here. I will not leave this place until I'm sure that Sander is okay. Matigas kong sagot kay Magnus. Okay, you're the boss. Sa kanito muling ibinalik ang tingin sa ginagawa. Bagamat natatakpan ng mas ang bibig nito, ay ramdam ko na nakangisi ito sa ilalim nun. Hindi ko na lang masyadong binigyan ng pansin ang pang-intriga nito. Halos mahigit isang oras din ang lumimpas bago tuluyang naalis ni Magnus ang mga balang bumaon sa likod ni Sander. Lumapit ito sa akin nang matapos siya sa kanyang ginagawa. He's stable now. We will transfer him into his room in a minute. Maiksing paliwanag ito sa akin. Nang makalapit na siya, tumangot-tango na lamang ako bago muling nagsalita. Okay, let's go. Turan ko rito na siyang napakunot ang noo nito. Kami na ang bahala dito. You can go upstairs and take some rest. Alam kong napagod ka din sa mga nangyari. Do you want me to checking up on you? May sugat ka ba? Tinamaan ka ba? Sunod-sunod na tanong nito. No, I'm good. What do you want me to do? Is there something I could help you with? Tanong ko rito. What you can do for now is take some rest. Pilit nitong muli. No, I will not leave Sander until he wakes up. Hindi ko napigilan ang sarili kong mapasigaw. Okay, chill. Walang umaaway sa'yo. Masyado ka namang bantay sarado kay Sander. Kita mo nga at nakaratay na eh. Huwag kang mag-alala, di ka tatakbuhan yan. Pang-asa nito. Pinaningkitan ko lamang ito ng mata at pagkatapos ay nirapan. Isang mabining tawa lamang ay sinagot niya sa akin. Makalipas ang ilang minuto ay sinimulan na nitong ilipat si Sander sa kwarto nito sa taas. They have separate elevators kung saan diretso ito sa loob ng mansion at hindi na kailangan dumaan sa garahe. Sumunod ako sa kanila habang si Sander ay wala pa ring malay na nakadaba sa stretcher. I keep on tapping my foot on the elevator floor. Ganito ako kapag kinakabahan at hindi mapakali. Hindi ko man natapos ang sasabihin ko nang sumagot agad si Magnus. He's going to be okay. Stop worrying. Nakangising sagot nito. Si Hunter naman na nasa tabi ko ay hindi man lang sinubukang itago ang pagtawa nito. Hinampas ko ang tiyan nito at malakas dahil sa inis. Ouch! Pikon mo talaga. Dapat di ko na iniligtas yung boyfriend mong si Raulo eh. Ang ngalito habang ekstrahiradong nakahawak sa kanyang tiyan. Speaking of saving, paano mo pala nalaman na we're being an ambush? Takang tanong ko kay Hunter, bigla naman ang pag-seryoso sa mukha nito. I'll tell you later after we settle Sander in his room. Andy,
What do you mean? Takang tanong ko kay Hunter. Let me just show you. Simpleng sagot nito sa akin. Nauna itong naglakad patungo sa isang kwarto sa dulo ng pasilyo na kinatatayuan din ng silid ni Sander. Ito ang unang bisis na papagawi ako rito. Noong mga nakarang kasi ay kwarto ni Sander lamang ang mapapasok ko at wala nang iba. At the end of the hallway ay mayroong palikong daan patungo sa isa na namang elevator. How many elevator does this house have? Katulad ng ibang mga elevator, fingerprint activated din ito. Hunter put his finger on the sensor at pagkatapos ay pinindot ang floor na pupuntahan namin. Ilang minuto ang nakalipas ay bumukas ang pinto ng elevator at bumulaga sa akin ang tila isang interrogation room kung saan ang may sala ay nasa likod ng isang silid na may one-way mirror at malayang mapapanood ang ginagawa ng taong nasa silid. There, I saw Daisy on the other side of the mirror, frantic and screaming for help. What's this, Hunter? Naguguluhang tanong ko sa kanya. He said that he found out who's behind all of this, pero bakit dito niya ako dinala? I can't understand how could she do this. This is her father's organization. Bakit niya tataraydarin ang sarili niyang ama? Naguguluhan kong tanong dito. It's because of love, Andy. Love makes you do unforgivable sense. He loves Sander so much that she is willing to let everything go. Mawala lang ang sa tingin niya ay balakid sa kanilang dalawa. May tiim niyang paliwanag habang nakatitig sa babaeng nasa kabilang panig ng salamin. It was me. She did all of this to get rid of me. Turan ko nang mapagtanto ko ang ibig sabihin ni Hunter. Is she the one who's responsible for my family's death? Tanong ko dito. I don't know, but it's possible. Let me in. Utos ko dito. I can't do that, Andy. She's unstable. Hindi natin alam kung anong pwedeng niyang gawin. It's not safe. Nag-aalala ng tura nito sa akin. I'm fine, Hunter. Don't worry. You trained me well. I wink at him to give him assurance that I've got everything under control. Hindi ang katulad ni Daisy lang ang katatakutan ko. Nagdadalawang isip si Hunter, ngunit sa huli ay napagdesisyonan din itong payagan ako sa gusto ko. May pinindot itong button sa malaking controller na sa aming harapan. Pagkatapos ay bumukas ang isang pinto. It has a double door na automatic naglalak. The moment na kapag lumapat ito, bago tuluyang sumara ang unang pinto ay naampat agad ito ni Hunter. What are you doing? Tanong ko na makita kong sumunod ito sa akin. I can't let you go in alone. Paano kung may masamang mangyari sa'yo? Baka mapatay ako ni Sander. Mahal ko pa kaya ang buhay ko, no? Nakangusong wika nito. He's cute when he's acting like this. Natawa na lamang ako dahil sa sinabi niya. You need to go back there. Paano kung parehas tayong makulong dito? Sige nga, I need you out there para matulungan ako. Just in case something happened. Kumbinsi ko sa kanya. See? You knew something bad will happen, he said exaggeratedly. Take a chill pill, Hunter. Walang mangyayaring masama, okay? Now, go back there at bantayan mo ako. Madiing utos ko rito. Wala na itong nagawa kung hindi ang sumunod dahil wala akong balak tumuloy hanggat hindi siya bumabalik sa harap ng controlling machine. Let me out of her! If I get out of her, I'm gonna kill you! Rinig kong sigaw nang nasa loob nang makalapit ako sa pinto. Oh yeah, for a person who's confined in an isolated room, you still had the audacity to threaten someone. Bungad ko rito nang tuluyan na akong makapasok sa silid. You're still alive? I should have killed you with my own hands. Salubong nito sa akin, saka ako sinugod animong sasabunutan ako, ngunit mabilis kong natabig ang kanyang mga braso at nakailag saka ito binigyan ng isang suntok sa tiyan. I'm here now, in the flesh. Try and kill me if you can. Hamon ko rito, mas lalo namang umusok ang ilong nito sa galit at saka muling sumugod sa akin. She threw some punches, ngunit wala kahit isa rito ang tumama sa akin. Panay lang ang ilag ko sa kanya na sinamahan ko pa ng nakakalokong ngiti, kaya naman mas lalo itong nagngit-ngit sa galit habang panay pa din ang suntok sa akin. Oh, you should do better than that. You are such a weakling for a mafia princess. Asar ko dito nang panandalian itong huminto sa pagsuntok at naghabol ng kanyang hininga. I'm gonna kill you! I swear, I'm gonna kill you! Sigaw nitong muli at saka tumakbo papalapit sa akin upang sumugod. Sa pagkakataong ito ay hindi ko na iniwasan ang sugod niya at mabilis itong sinalubong ng isang malakas na sipa sa kanyang tiyan.
Napatras siya at napaupo dahil sa pagtama ng sipa ko sa kanya. Hindi ito agad nakatayo dahil sa sakit ng tinamong sipa mula sa akin. Akmang susugod itong muli kaya mabilis kong inikot ang aking katawan at nagpakawala ng isang malakas na sipa na siyang tumama sa kanyang mukha. Napadura ito ng dugo dahil sa sipang binitawan ko. Mukhang naiintindihan na ni Daisy na hindi siya obra sa akin, kaya hindi na ito nagbalak pang tumayo muli at lumaban. Now that we settled, can we talk now? Mataray na turan ko sa kanya. Hindi ito sumagot at nanatiling nakasalampak sa sahig. Are you the one who ordered Salvio to kill my family? Bungad kong tanong sa kanya nang hindi na ito magsalita. Hunter told me everything nang matapos naming maiayos ang kalagayan ni Sander. He found out that Salvio's men are the one who murdered my family. Matagal nang alam ni Sander, Magnus at Hunter ang tungkol rito, ngunit inilihim muna nila ang lahat sa akin hanggat hindi pa ito nahuhuli o napapatay. They already suspected that Salvio has an inside man or woman, rather her, in the organization, ngunit kanina lamang nito nalaman kung sino yung iyon at aksidenteng marinig ni Hunter ang pag-uusap ni Daisy at Salvio sa telepono tungkol sa ambush. It should have been you, but you're such a lucky bitch. You may not be dead, but this is better. You will forever suffer knowing that the blood of your family was in your hand. Saka parang baliw itong tumawa ng malakas. Punong-puno ng galit ang aking puso at hindi ko napigilang paulanan ito ng suntok na halos lumubo na ang buong mukha nito dahil sa maga. You want to kill me? Come on, kill me now. Hamon ito nang sandali akong tumigil sa pagsuntok sa kanya. Akmang susuntokin ko itong muli nang marinig ko ang boses ni Hunter mula sa speaker na nasa loob ng silid. Andy, don't! Pigil ni Hunter dahilan upang mabitin ang aking kamao sa iri. Huminga ako ng malalim saka ibinaba ang aking kamay ngunit ang isa ay nanatiling nakahawak sa kwelyo ng damit ni Daisy. Okay, you don't deserve a quick death. I'll make sure that you suffer more than my family. Gigil na turan ko rito habang siya naman ay tila pilit na iminumulat ang namamagang mata. You can't kill me. Sander won't let you. Nakuha pa din itong mumisi kahit namamaga na ang buong mukha nito. Is that so? We'll see. Hunter, don't give her water or food. Not until Sander wakes up. Copy. Narinig kong sagot ni Hunter sa speaker. You will rot here until you're dead. Puno ng galit kong turan sa kanya. Mabilis kong binitawan ang pagkakahawak sa kanyang damit. Bumagsak ito sa sahig at tila walang balak tumayo. Tumalikod na ako upang lumabas ng kulungan niya. Nag-uunahang bumagsak ang aking luha nang tuluyan kong maisarado ang pinto. You did the right thing, Andy. Wika ni Hunter nang salubungin niya ako. Andy, it has been exactly 7 days. Simula nang mabaril si Sander ngunit hanggang ngayon ay hindi pa din ito nagkakamalay. Walang lumipas na araw na hindi ako nanatili sa kanyang tabi. Ilang araw na din ako nang walang maayos na tulog dahil sa pagbabantay sa kanya. As much as I wanted Desi to die from hunger, hindi pa din maatim ng konsensya kong hayaang may mamatay sa loob ng bahay na ito. Alam kong nagawa kong pumatay noon nang walang pag-aalinlangan at yun ang naging dahilan upang ipagtulakan akong muli ni Sander. I get it now, no? Noong mga oras na yon ay puno ng galit ang puso at isip ko at wala akong ibang iniisip kung hindi ang pagbayaran ng kung sino mang may kasalanan sa pagkawala ng pamilyang ko. But Sander is right, hindi ako maaaring magpatuloy sa landas na yon sa ganong kalagayan. He actually saved me from becoming a total wreckhead. I hated him for leaving me but little did I know. He actually helped me in his own way possible. At ngayon hindi ko alam kung may pagkakataon pa ba akong pasalamatan siya sa lahat ng mga nagawa niya para sa akin. Lumabas ako sandali ng kwarto ni Sander upang pumunta sa kusina at maghanap ng makakain. Nakakita ko ng isang leftover na chicken mula sa in-order namin kagabi at napagdesisyonan kong gumawa ng chicken sandwich spread mula ron. Kalipas ang kalahating oras ay natapos ko na din gawin ang chicken sandwich spread at kasalukuyang hinahanda ang tinapay upang lagyan ng palaman nang nakita kong mahango si Hunter sa pagtakbo. He's awake! Sigaw nitong balita sa akin. Ako man ay tila natulos sa aking kinatatayuan. Ang araw na pinagdarasal ko palagi ay dumating na ngunit bakit sa halip na tuwa ay kaba ang namutawi sa aking puso. Come on, let's go.
untag nitong muli sa akin at na siyang dahiging dahilan upang bumalik ako sa aking wisyo. Susunod na ako, I'll just finish this, pagdadahilan ko. Nagtataka naman ito, ngunit hindi na nagtanong at nakita kong pumasok muna ito sa security room marahil ay may tinitingnan nito roon. Naiwan ako sa kusina na tulala at naguguluhan. Hindi ko maintindihan kung bakit ako kinakabahan. Nawala na ang gutom ko kaya inilagay ko na lamang sa rep ang ginagawa kong sandwich at saka nagpa siyang umakyat sa taas. Ilang minuto din akong tumitig sa pindutan ng elevator. At hindi ko na mabilang kung ilang bisis akong nagpakawala ng buntong hininga bago ako tuluyang magkaroon ng lakas ng loob na pindutin ang elevator. Bagya pa akong nagulat nang tumunog ito hudyat ng pagbaba at pagbukas ng elevator. Nang makarating ako sa pangalawang palapag na mansyon, ay mas lalong lumalim ang kabog ng aking dibdib. Paglabas ko ng elevator ay tila naguluhan ako kung saan nga ba talaga ako dapat patungo. Hakbang na sana ako patungo sa kwarto ni Sander nang makarinig ako ng ingay mula doon. Hindi ko maintindihan ang aking sarili, ngunit bigla na lamang akong kinabahan at dali-daling nagtungo sa bakanting kwarto na katabi ng silid ni Sander. Where is she? Dinig kong tura ng pamilyar na boses mula sa kabilang panig ng pinto. He stood up already. Is he even allowed to do that? Laking taka ko nang marinig ang baritoning boses ni Sander mula sa kabilang pinto. I already told you, Sander. Hunter already told her that you're up. Baka papunta na yun dito. Bumalik ka nga muna sa higaan mo dahil hindi pa tuluyang magaling ang sugat mo. Ang tigas talaga ng ulo mo. Ikaw na nga kaya ang maging doktor sa sarili mo. Total wala ka namang pinakikinggan. Batid ang inis sa tono ng pananalita ni Magnus. Mukhang hindi pa nga ito dapat tumayo at sa tingin ko ay sumasakit na ang ulo ni Magnus dahil sa tigas ng ulo ni Sander. Then why is she still not here? Matigas na sagot ni Sander. I rolled eyes at his reaction. A typical hard-headed Sander is back. At least now, I'm definitely sure that is out of danger. Oh, ito na pala si Hunter. Where's Andy? Narinig kong tanong ni Magnus. Isn't she here already? Nakita ko siyang sumakay ng elevator kanina. Sagot nito. Never mind, I think I know where she is. Narinig kong tura ni Sander matapos ang ilang minutong katahimikan. Napakunot noon naman ako dahil sa kanyang sinabi. Does he really know where I am? Mabilis kong idinikit ang aking tenga sa may pinto upang mas marinig pang maigi ang usapan ng mga tao sa labas. Napakunot ang aking noo nang tila biglang tumahimik na iyon. Mas lalo ko pang idinin ang aking tenga upang may marinig ng isang boses ang muli kong narinig. Sa pagkakataong ito ay hindi na iyon nagmumula sa labas ng kwarto, bagkos ay sa loob. Bigla akong napatayo ng diretsyo at napalingon sa agawin ng pinanggagalingan ng boses. There I saw Sander with a wide grin on his face. What are you doing? Nakangising tanong nito. Nothing. Nautal kong turan dito. Tumaas lamang ang aking kilay na tila hindi naniniwala sa aking sinabi. Are you avoiding me? Naghihinalang tanong nito. Of course not. Why would I do? Kinakabahang sagot ko. Mas tumindi pa ang aking kaba nang unti-unti itong humakbang papalapit sa akin. Ilang segundo lang ang nakalipas ay nasa harapan ko na ang matipunon nitong katawan. Then why are you hiding me? Pabulong nitong sabi sa akin habang ilang dangkal na lamang ang pagitan ng aming mukha. I'm not hiding you, okay? Kukurap-kurap ang aking mata dahil sa kaba. Really? Wika nito habang unti-unting sinasakop ang aking natitirang espasyo sa pagitan namin. Stop teasing me, Sander. Inis na sigaw ko dito, saka hinampas sa balikat. Tila namang namilipit ito sa sakit dahil sa ginawa kong paghampas. Marahil ay tinamaan ng hampas ko ang sugat niya. Erg! Sigaw niya. Agad naman akong nataranta dahil doon. Oh my gosh! Are you okay? Are you hurt? Saan masakit? Tell me. Sunod-sunod kong tanong dito. Babilis ko itong nilapitan upang matingnan. Dito masakit, sabay turo nito sa kanyang dibdib. Dahilan upang kumunot ang noo ko. Masakit ang dibdib ko because I didn't see your face when I woke up. Tapos, matatagpuan pa kita rito, nagtatago. I'm hurt, my love. He said then, who broke into a wide smile. Nakakainis ka, wika ko saka sunod-sunod itong hinampas sa braso. Maingat pa din ako sa paghampas kahit papano upang hindi ko matamaan ang sugat niya. Hey, masakit na yun ha, reklamo nito sa akin. Hindi ko naman ito tinigilan at mas lalong
pinaulanan ng hampas dahil sa inis ko dito. Kulang pa yan, dapat sa'yo binubugbog para hindi mo ginagawang biro ang pag-aalala sa'yo ng ibang tao. Inis kong turan dito. Makalipas ang ilang hampas ay bigla itong tumayo ng diretsyo at humarap sa akin na may seryosong mukha. Agad naman akong napahinto nang saluhin ng isa niyang kamay ang aking kamay na sana ihahampas dito. Hinuli niya yon at saka malakas na hinila ako palapit sa kanya at kinulong ako sa isang napakahigpit na yakap. I miss you. Bulong nito sa akin habang nanatili kaming magkayakap. Unti-unti ko na ring iningat ang aking mga kamay at saka yun ipinalibot sa katawan ni Sander upang tugunin ang mahigpit nitong yakap. I thought I lost you. Dugtong nitong muli nang hindi ako nagsalita. Don't do that again next time. Sagot ko when I finally found the courage to speak. I will always do that, Andy. I will always lay my life in front of you. If it means that you will be safe. Malambing nitong turan. How about me? Naisip mo ba kung anong mangyayari sa akin kapag nawala ka sa akin? Stop being selfish, Sander. Hindi lang ikaw ang masasaktan. Hindi lang ikaw ang nagmamahal sa ating dalawa. Hindi ko na napigilan ang pagpatak ng aking luha. Mas lalo kong isiniksik ang aking mukha sa kanyang dibdib upang ikubli ang aking pag-iyak. Shh! Stop crying! Tura niya sa kadandahang hinawakan ang aking baba upang iangat ang aking mukha at magtama ang aming paningin. Hindi ko na matandaan kung kailan ba ang huling beses na natitigan ko ang napakagandang mata ni Sander. Stop putting yourself in danger just to save me. I want to be with you for as long as I can, but I can't do that if you always put your life in danger. Inis kong turan sa kanya. Isang mahinang tawa lamang ay sinagot niya sa akin. You think this is funny? Singhal ko sa kanya. Okay, hindi na po mauulit, madam. Hindi ko na ilalagay ang aking sarili sa alanganin pero hindi ko ipapangakong hindi ko nagagawin ulit ang ginawa ko because God knows that I will always choose to do that over and over again. Hindi ako magsasawang ialay ang buhay ko para sa'yo. Tura nito habang masuyong hinahaplos ang aking pisngi. Sander is a lost hope. Alam kong hindi ko na kailanman makukumbinsi na wag saluhin ang mga balang para sa akin. Once he set his eye on something, nothing can stop him from doing whatever it is, whatever it takes. Andy, Sander never allowed me stay out of his sight. Kahit ang simpleng pagsama ko sa grocery ay hindi nito pinapayagan, lalo na at hindi ito makakasama. Dahil nagpapagaling pa din ito ng kanyang mga sugat. I didn't tell him about Daisy. Inaantay ko munang tuluyan siyang gumaling. Mabuti na lang din at tila hindi nito napapansin ang pagkawala niya. But I think now is the right time to tell him. Narito kami ngayon sa loob ng kanyang kwarto at naghahanda na para bumaba patungo sa dining room upang kumain ng almusal. Aren't you gonna ask what happened to Daisy? Kung bakit hindi mo siya nakikita this past few days? Simula ko habang nakaupo kami at pinapalitan ko ng benda ang sugat niya. I trust you. Magnus and Hunter won't tell me anything at bukod sa akin, ikaw lang ang may kakayahang mag-utos sa dalawang yun. Sinundan niya iyon ng isang mahinang tawa. Hey, hindi ko sila inutusan, oh. Yun ba ang sumbong nila? Humanda sa akin ang dalawang yun. Mamaya kunwari inis na turan ko. Nagrereklamo na nga sila sa pagiging bossy mo, dugtong pa nito. Really? Gulat kong sagot dito. Nang matapos kong palitan ang benda ng kanyang sugat, ay humarap ito sa akin at iginaya ko upang umupo sa kanyang binti. Nakaharap akong nakaupo sa kanyang mga binti habang ang mga kamay ko ay nakapatong sa kanyang balikat. Don't act cute. You don't know how bossy you are. Nakangiting turan nito. Wala naman akong naisagot dahil tama siya sa sinabi niya. I'm quite bossy sometimes. Ngumuso lamang ako sa kanya bilang tugon. Mabilis naman niya yung nilapatan ng mabilis na halik. I'll wait until you're ready. I'll trust you with everything it. At alam kong may dahilan kung nasaan man ngayon si Daisy. Seryosong sagot nito. Humugot muna ako ng isang malalim na buntong hininga bago ako muling nagsalita. Come on, I'll show you. Saka tumayo at marahan siyang iginaya papunta sa lugar kung saan nakakulong si Daisy. I'm not a monster kaya hindi ko din pinanindigan ang hindi magbibigay ng pagkain dito. I'll tell the guards to feed her regularly but don't put anything sharp. Hindi ko alam ang takbo ng utak niya ngayon. Hindi ko alam kung anong pwede niyang gawin. She might try to hurt or kill herself while in
Dared, but I won't allow it. Hindi ko hayaang pati ang buhay niya lumapat sa aking mga kamay. Ilang minuto lamang ay narating na namin ang kwarto kung saan naroon si Daisy. Bagi akong tinitingnan ang itsura ni Sander at kung anong magiging reaksyon niya dito pagkakita. I can't see anything in his face. Say something, wika ko ng ilang minuto na siyang nakatitig kay Daisy na nasa loob ng kwarto. Why, yun lang ang tangi niyang nasabi. She's working with Salvio. Siya rin ang nag-utos kay Salvio na ipapatay ako, pero sa kasamaang palad, it was my family who was killed that night and not me. Simula ko. Siya rin ang nagsabi kay Salvio tungkol sa transaksyon mo noong araw na maambus tayo. Ilang minuto ang nakalipas bago ito muling nagsalita. Wala pa rin emosyon ang namutawi sa kanyang mukha. I don't like this, Sander. Nakakatakot siya kapag walang kahit anong emosyon ang mababakas mo sa kanyang mga mukha. And, maiksing tugtong nito. I'm waiting for you to get better so you can decide what to do with her. Let's kill her. Walang emosyong tura nito na sadyang ikinagulat ko. Sander, how can you say that? Hindi ka pwedeng basta-basta na lang pumatay dahil sa lang kaya mo. Mataas ang boses kong turan dito. Dahan-dahan itong lumingon sa akin before he broke into a wide smile. What the fuck? Gulat kong turan dito dahil sa biglaan nitong pagngiti. Good answer. Maikling sagot nito bago lumapit sa akin at saka ako hinapit sa biwang. What do you mean? Nagugulang tanong ko sa kanya. I'm so worried that you're becoming heartless like me dahil sa pagsama mo sa akin. But you proved me wrong. Daisy being alive until now is a proof. Nagawa mong buhayin siya kahit na nalaman mong siya ang may kagagawan ng pagkawala ng pamilya mo. I don't want you to become a heartless murderer like me. Kaya kita pinagtulakan palayo. I'm sorry for what I did back then. Masuyo nitong ipinatong ang kanyang noo sa aking ulo. I know. I just realized it lately and I want to thank you for that. Thank you for not letting me be eaten by own anger and by hunger for justice for what they did to my family. Saka ako tumingkayad at masuyong dinampian ng isang mabining halik ang kanyang mga labi. My love, I already told you that that's not the right way to say thank you. Bigla niyang hinapit ang aking bewang at mariing siniil ng halik ang aking labi. Hindi ko na napigilang mapaungol dahil sa sarap na dulot ng kanyang mahalik. He invaded my mouth with his tongue and started kissing me torridly. He even put his hand on my nape to deepen the kiss. He sucked my tongue and sucked his... Hindi ko na maalala kung gaano kami katagal sa ganong posisyon. What the fuck? Get a room, will you? Bungad ng bagong dating na si Hunter. Nang madatnan niya kami sa ganong posisyon, agad ko namang itinulak si Sander, ngunit hindi nito hinayaan na maghiwalay ang aming mga katawan. Inggit ka lang, tugon ni Sander at akmang halikan ako muli, ngunit hinarang ko ang aking mga kamay sa kanyang bibig. Istorbo ka kahit kailan, inis ng baling nito kay Hunter. Bakit kaya hindi niyo muna pag-usapan kung anong gagawin niyo diyan kay Daisy bago kayo gumawa ng porn dito? Ganting tugon nito. Hunter was right, we can't keep her forever. Do you trust me? Seryosong tanong ni Sander sa akin. Yes, with all my heart. Walang gatol kong tugon dito. Yes, through this course of our journey, I've learned how to put all my faith in Sander. I know he only wants the best for me. At simula ngayon ay hindi ko na pagdududahan yun. Thank you for trusting me. Isang mabilis na halik ang kanyang idinampi sa aking mga labi. Hunter, prepare the plane and call the headquarters in Italy. Bring Daisy there and put a guard on her. Do not let her out of your sight. Tell her that I'm giving her the last chance to live peacefully like she used to. And doesn't she dare to anything stupid or I will kill her by myself. Call Annie to personally see this since she's there already. Mahabang tura nito kay Hunter. Hey, hindi mo ako utosan ha? Bakit utos ka ng utos? Hindi mo naman ako sinisweldohan. Ano ako, alalay mo? Tumawag ka. Hindi pa ito tapos magsalita ay dinukot ni Sander sa kanyang bulsa ang cellphone at inilabas ito. At may kinausap. Hello Cindy.
ready the contract for tomorrow. I will invest $100 million to Titan Empire Security Agency. Ready the contract and I'll sign it tomorrow. Pagkatapos ay agad na rin itong ibinaba ang telepono. Saka bumaling kay Hunter. Happy? Abuting tenga naman ang ngiti ni Hunter at saka binunot ang telepono at saka tumawag. Masusunod, boss, amo. Ito na ang tinatawagan ko na si Annie. Tura nito, sumagot at nasa kabilang linya at mabilis itong nilagay ni Hunter sa loudspeaker. Hunter, kung bubuwisit ka lang wala ako sa mood, pwede ba? Bungad ni Annie sa kabilang linya. Ang sungit mo naman, dinudugo ka ba? Asar nito. Gusto mong mukha mong paduguin ko? Yes, baby, I like it hard. Malanding tura ni Hunter. Upang mas lalong asarin si Annie. She's trying in Italy to look out for Doc who hired the services of Hunter Agency kung saan nagtatrabaho si Annie bilang trained security personnel. Sa kanya, ipinagkatiwala ni Hunter ang pagbabantay sa isa sa pinakmalaking kliyente nila. Who the fuck is that? Pare-parehas kaming nagulat nang biglang may lalaking sumigaw sa kabilang linya dahilan upang sabay-sabay din kaming mapakunot noo. None of your business, your highness, dinig kong sagot ni Annie sa lalaki saka isang malakas na lagabog ng pinto ang aming sunod na narinig. Is that the doc, Annie? Singit ni Sander. Yes, boss. That's the doc. Who's such a pain in the ass? Inis na tura nito. Bakit pala kayo napatawag? I will send Daisy there. I'll have my men look after her to make sure that she will not do anything against me or Andy. I want you to check on her personally from time to time. Utos ni Sander. Yes, boss, copy. Mabilis na tugon nito. Who the fuck's that, Annie? Tell me his name and I'm going to tear every part of his body. Galit na tura ng boses ng lalaki sa kabilang linya. I have to go, boss. Text me if there's anything other information you wish to rely on. Bye. Pagkatapos ay mabilis nitong pinutol ang linya. Are you sure, Andy, it's okay there? The doc seems to be aggressive towards her. Nag-aalalang tanong ni Sander. If there's a woman na hindi ko pagsisilosan, si Annie yun. Wala akong kahit anong selos na nararamdaman kahit batid ko ang pag-aalala ni Sander para kay Annie. I know that he's just worried for her as friend and a boss. Are you kidding me? I'm much worried about the Duke. And is no ordinary woman. She can take me and you down just snap. Maliit lang katawan nun. Pero grabe makipaglaban yun. That's why I send her there for the job, paliwanag ni Hunter. Sabay-sabay kaming napatawa dahil sa tinura nito. Yes, and Annie is the most skillful fighter I've ever met. Where's Magnus, by the way? Ilang araw ko na siyang hindi nakikita, tanong ko kay Hunter. Naku, ayun, naliligaw ng bata. Pagsabihan mo nga, baka makasuhan yun. Makasuhan ng child abuse, sagot ni Hunter. Did you still pursue her? Takang tanong naman ni Sander. Ako naman ay nagguguluhan lamang sa pinag-uusapan nila dahil hindi ko maintindihan kung sino ang tinutukoy nila. Yes, I already told him he's too old for Samantha. Kaso matigas ang ulo. Parang ikaw, tura nito. Gusto mo nang mamatay, banta ni Sander. Samantha, as in Samantha? Konsonji, singit ko. Tumpak, welang sagot ni Hunter. How old is he? Is she? She's one of Sander's candidate. Hindi ko na kasi na-check yung file niya sa sobrang nagpagmamadali ko noon. Paliwanag ko. She's only 22. Mabilis na sagot ni Hunter. At least, she's of legal age, komento ko. And Magnus is 38. Sisirain niya lang kinabukasan ng batang yun. Komento nitong muli. Hindi na rin namin mapigilan tumawa dahil sa sinabi nito. Sabay-sabay na din kaming nagpasyang lumabas ng silid na yon. Bago ako lumabas ay tinapunan ko muna ng isang mabilis na tanaw si Daisy, ang babae sa likod ng pagkamatay ng aking pamilya. Habang tinitingnan ko siya ay wala akong makapanggalit para sa kanya, bagkus ay awa ang nararamdaman ko. Awa ang nararamdaman ko para sa kanya dahil sa kabila ng lahat ng ginawa at ibinigay niya para lamang makuha ang pag-ibig na hinahangad ay wala pa din siyang napala. She will live alone forever at para sa akin, yun ang pinakamabigat na parusa na nararapat sa kanya. At dito na nga po nagtatapos ang kwento ni Andrea at ni Sander sa kanilang pagmamahalan.
Ipinagpatuloy nila ang kanilang pagmamahalan. Pagkalipas ng 1 taon ay nagsilang si Andy ng isang supling na ikinatuwa namin ni Sander. At kalaunan na rin ay sila ay nagpakasal at masaya silang nagsama. At pagkalipas pa ulit ng marami pang taon ay nadagdagan ang kanilang supling at natanggap na rin ng magulang ni Sander si Andy. At masaya silang nagsama ng habang buhay. Maraming salamat po sa mga nakinig ng kwento ni Sander at ni Andrea. At sana po patuloy niyo pa pong subaybayan ang mga susunod ko pang kwento. Maraming salamat po at pagpalain tayo ng Diyos. God bless us all.